Majority naman ng mga mountain bikers uses suspension forks of some kind. May mga gravel na nga ngayon na may suspension na rin. Pero those suspension forks, kailangan din yan ng proper setup to work properly. Pag-usapan natin ang isa sa mga basic setup na kailangan mong gawin sa suspension fork mo. Ito ang pag-set ng sag. Anyway, follow nyo nga pala ako sa www.facebook.com/foreverbikeNoob para pag meron kayong katanungan, mas madaling mag-reply. Salamat! Welcome sa another Noob Quicks video. So magsiset up tayo ng mga suspension forks natin. Gagawin natin ito para mag-work ng tama yung mga forks natin depende sa body weight ng rider at terrain na dadaanan natin. Basically, most common forks na meron tayo halos pare-pares naman yan. May mga lower leg, upper leg, or stanchions. At kung ano pang nasa loob niyan. Kadalasan sa mga fork natin ay air sprung or hangin yung pinaka-spring niya. Yung iba ay coil naman na may bakal na spring sa loob. Some of the forks merong compression damping at rebound damping. Pero hindi naman natin pag-uusapan ang mga yan sa video na ito kasi hindi lahat may ganyan. So, yung pinaka-basic at pinaka-importante muna tayo, which is yung pag-set ng sag. Sabi ko nga kanina, isa-set natin ito para mag-function ng tama yung fork depende sa weight ng rider at sa terrain kung saan tayo dumadaan. So actually, ang isa-set natin ay yung mga air forks dahil kadalasan naman sa mga coil forks, preload knob lang naman yan na hindi naman masyadong nagbibigay ng malaking adjustments. So, dito tayo sa air fork. At yung coil fork kasi, kailangan mong palitan yung mismong coil spring depende sa total weight mo. So medyo mahirap gawin yun. So air fork muna ang tatalakayin natin. Kadalasan sa mga air forks, yung pinaka air spring niya ay nasa left hand leg ng fork. So itong part na ito ng fork yan. Sa loob niyan, may chamber yan kung saan ka maglalagay ng hangin upang magsilbing spring. Yung pinakataas niyan may cap, so tinitread lang yan para matanggal. At sa ilalim niyan ay may Schrader valve. Dito ka ngayon maglalagay ng hangin. So ano ba yung mga kailangan natin para mag-set ng sag? Una, kailangan mo ng shock pump. Meron ako dito galing Boondocks. Solid yung construction, accurate naman yung gauge, maganda yung feel, at alam mong matibay. At meron din ako dito yung mas mahal, yung Zifal yung brand. Mas mabigat, solid, at accurate din yung gauge, pero mas mahal ito. If you want to avail alin naman sa dalawang yan, ililink ko yan sa description sa baba. Madali lang naman puntahan yan. Sa baba, may description. Click mo lang yung more, tapos may kiklik ka lang na more ulit. Then, makikita mo na yung mga links ng mga products na pinifeature natin sa video. Importante na meron kang shock pump. Vital yan sa pag-setup ng sag. Baka may magtanong, pwede ba yung pump na panggulong? Hindi. Magkaiba kasi yan. Yung shock pump kasi dinisign para mag-provide ng high pressure of air. Yung tire pump naman, high volume. Kadalasan, magkaiba din ang nozzle niyan. Specific talaga yung mga shock pump para gamitin mo sa mga suspension mo. Next na kailangan natin ay yung riding kit mo or yung mga madalas mong suot or yung lagi mong dala pag nagra-ride ka. Tulad ng bags, tools, water bottle na may laman, at helmet. Basta yung mga dala mo palagi pag nagra-ride kasi kasama yan sa overall weight mo na kailangan nating i-consider sa pag-setup ng sag. Kailangan din natin ng pansukat, metro, caliper, ruler, basta kahit anong pansukat. Tapos kailangan mong humanap ng wall or tropa na tutulong sa'yo para mag-set ng sag. Pero tulad kong solo, wall ang gagamitin ko or kahit anong pwedeng dantayan. Bago natin simulan ng pag-set ng sag, dapat siguraduhin yung mga compression damper mo naka-fully open. At ganun din yung mga rebound knobs kung meron. Kung wala ka naman, hindi mo na yan problema. Importanteng naka-fully open yan para hindi maapektuhan ng mga yan yung pag-setup natin ng sag. Pag na-open na natin yung mga compression at rebound na yan, pwede na natin gawin ang next step. Next, kailangan nating malaman yung travel ng fork natin. Iba-iba kasi yan. May 100, may 120, 130, at pataas. Depende syempre sa fork mo. Madalas naman sa atin, alam na ang sukat niyan kasi nung bumili ka syempre, tinignan mo naman siguro yung specs ng bike mo. Pero sa mga hindi nakakaalam, simple lang naman ang gagawin mo. Di sukatin mo gamit yung kung anong meron kang pansukat. In millimeters yan dapat.
Susukatin mo from seal hanggang sa taas. Normally, hindi mo naman isasagad yan sa pinakataas kasi hindi naman kasi talaga umaabot dyan. Sa Fox, alam ko medyo bandang taas nung nakasulat na Kashima coat. Sa RockShox, ganun din. Parang above nung konting sa Debonair or may line yata sila dyan. Madali lang din naman talagang malaman kasi by 10 naman ang increments niyan. So, madalas 100, 120, may 140, 160. Nasa mga ganyan naman yan. Hindi yan pwede maging 134, hindi yan pwede maging 145 or 127, hindi ganon. Talagang 100, 120, 130, 140 hanggang pataas. So kung saan malapit yun ang travel fork mo, kunwari 142 yung sukat mo, malamang 140 ang travel ng fork mo. Ganun lang yun kasimple. Madalas sa mga forks may recommended charts yan na sticker para makita mo kung ano yung PSI na ilalagay mo. Depende sa weight mo. Kung wala, tignan mo yung website ng fork mo, madalas meron silang recommended air pressure chart para sa fork mo. Or baka mag-flash na lang ako ng chart dyan sa screen na pwede mong pagbasehan. Pero mas maganda talaga yung recommended mismo ng brand ng fork mo kasi na-test na nila yan. So, ang kailangan natin makuha ay from 20 to 30% sag. Yan ang pinaka-general percentage. Wala naman talagang right and wrong pagdating dyan. Magbabase na lang talaga sa rider kung ano yung feel na gusto niya. Pag nasa 30% ka, mas supple or flush yung ride. Kumbaga, mas malambot yung feel ng fork mo. Pag 20% naman, mas firm or less responsive sa mga bumps. Medyo matigas at mas kailangan mo ng mas malakas na puwersa para mag-bounce yung fork. Importanteng i-research mo din yung recommended ng manufacturer kasi iba-iba yan. Tulad ng Fox na 15 to 20% ang recommended nila. Sa RockShox naman, 25 to 35%. So research mo yung percentage na recommended ng brand ng fork mo. Ganyan yung mga recommendations nila kasi malamang na-test na nila yan sa maraming situations kaya alam na nila yan. Pero sabi ko nga, rider's preference talaga yan. Kung ano ba yung gusto mong feel. Okay, bago tayo maglagay ng hangin sa fork, check muna natin yung fork natin if meron itong sag indicator or O-ring. Pang-set talaga ng sag yung O-ring na yan. Hindi yan random O-ring na nilagay lang dyan. May purpose talaga siya. Yung fork ko walang ganyan eh. Ibig sabihin nun, huwag ka nang mag-set ng sag. Hayaan mo na yung fork mo na ganyan. Charot! Pag wala kang O-ring, pwede kang gumamit ng zip ties. Ang gagawin mo, maglalagay ka ng zip tie sa stanchion at yan ang magsisilbing sag indicator mo. Pero, pag ilalagay mo yung zip tie, ilagay mo ng pabaliktad para hindi mag-lock yung zip tie at madali mo itong matatanggal pag hindi mo na ito gagamitin. Sa ibang mga forks, meron ng mga percentage na nakasulat sa mismong stanchions, tulad ng sa RockShox. So, hindi ka na mahihirapan makita yung percentage pag isiset mo yung sag mo. Paano naman kami nakakashima coat? Wala kaming ganyan. Wala din kaming mga nakasantur. Yung ibang weapon forks nga meron eh. Pero kung wala ka niyan, huwag ka mag-alala. Kaya sabi ko nga kanina, dapat alam mo yung travel ng fork mo kasi dun ka magbabase. For example, 140 ang travel ng fork mo. At gusto mong iset yung sag mo sa 20%. Ang gagawin mo, kunin mo yung 20% ng 140. Don't say hindi mo alam gawin yan. Tinuro yan nung elementary hanggang high school. Paulit-ulit yan. Okay, kung hindi mo alam, ganito yung gagawin mo. Yung travel ng fork mo, i-multiply mo sa point na kung ilang percent ang kailangan mo. Halimbawa, 140, multiply mo by 0.20. Yung sagot, yun yung 20% ng kabuuan ng travel ng fork mo. Ang sagot na nakuha natin ay 28. So, 28 mm from the seal, yung 20% ng 140. So, dapat dyan tatapat yung O-ring pag set mo ng sag mo. Okay, pwede na tayong mag-pump ng hangin sa fork. Lagay mo lang yung shock pump sa Schrader valve at pag nalagay mo na ng maayos yan, magkakaroon yan ng reading sa gauge ng shock pump. Assuming na may lamang hangin yung fork mo. Pwedeng kulang or pwedeng madami ang laman yan. So, titignan mo sa chart according sa overall weight mo kasama yung mga kits na dala mo kung ilang PSI ang ilalagay mo. Kaya dapat alam mo din talaga yung weight mo as an individual. So, estimate mo na lang yung madadagdag sa'yo pag naglagay ka ng mga bags and stuff. Kung hindi mo alam yung weight mo, problema mo na yan. Gawan mo ng paraan. Nasa 51 kilos yung total weight ko. Sobrang gaan ko kasi kaya wala ako sa chart. So, yung pinakamababang PSI na nasa chart ay 58 PSI para sa weight na 54 to 68 kilos. So dahil mababa ako dyan, gagawin ko na lang 50 PSI yung lalagay ko. Kung yung nasa gauge mas mababa kaysa dun sa recommended ng nasa chart, according sa weight mo, kailangan mong mag-pump hanggang umabot na sa tamang PSI. Pero pag sobra naman yung reading, kailangan mo namang mag-let go ng hangin. Madalas sa mga shock pump, merong button yan pang release ng hangin. Pipindutin mo yan,
ng papitik-pitik lang para unti-unti mong mapasingaw yung hangin hanggang sa ma-achieve mo yung right PSI. Pwede mo na ngayon i-test yung sag sa pamamagitan ng pagsakay sa bike mo na nakasandal sa wall. So pag nakasakay ka na, tatayo ka at magbabounce ka ng ilang beses. Tapos pag nagsettle na yung fork mo, ibababa mo na yung O-ring tapos dahan-dahan kang bumaba ng bike na hindi nagagalaw yung pwesto ng O-ring. Diyan mo na ngayon malalaman kung ilang percent yung sag ng fork mo. Kung mas mataas siya sa percentage na hinahabol mo, kailangan mong magdagdag ng hangin ng paunti-unti. Pag mas mababa naman sa percentage na target mo, kailangan mong mag-let go ng hangin. At gawin mo lang yung mga steps para makuha mo yung results na gusto mo. Ganun lang. Madali naman talagang gawin yan. Ngayon, pag magra-ride ka sa trail, dun mo malalaman kung ano yung feel na gusto mo. At ulitin mo lang yung process hanggang sa ma-achieve mo yung feel na nararapat sa riding style mo. Ganun lang kasimpleng mag-set ng sag. Madali lang, di ba? Basta masundan mo lang ng tama yung procedures, magagawa mo yan ng tama. Kaya, yung tools na kailangan, dapat meron ka. Kung wala pa, tulad ng shock pump, ay, bumili ka na. Maglilink na lang ako sa description para hindi ka na mahirapan maghanap. Sabi ko nga, madali lang pumunta sa mga links na yan. Mag-scroll ka pababa, may makikita kang more, press mo lang yon, tapos may isa pang more, press mo lang ulit. At nandun na yung mga links ng mga item na gusto mong i-purchase. Hindi naman ako yung nagbebenta ng mga items na yan, so hindi ko ikayayaman yan. Pinapadali ko lang yung mga buhay nyo para hindi ka na mahirapan maghanap. Legit naman yung mga shops na nilalagay ko dyan. Anyway, nasa description din pala yung Facebook at Instagram. Follow nyo ako dyan. At ilalagay ko na rin yung Strava link ko sa baba. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ano pang inaantay mo? Mag-subscribe ka na para sa mga susunod na videos gaya nito. Ako nga pala si Nat na nagpapaalalang manatiling bike nung babang buhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Paalam!